Pagpatuloy po natin ang ating session today and we'll have a very powerful and most beautiful session, of course. So, natapos na po natin yung previous na apat na topics and we talked about why pray, effective prayer, the prayer of faith, and intercessory prayer. Nag-pray po tayo para sa ibang tao, kamag-anak man natin o hindi, o di kaya yung ating bansa and other projects and programs or for our nation as well. So ngayon po pag-uusapan natin is when heaven responds. This is very, very important and this is the power of persistent prayer. Napaka makapangyarihan po ng setup na to because it is absolutely amazing. So before we move into our opening prayer, basahin po natin together ang Luke 18 verse 1, Amplified Version. So I hope that you will stand up with me. If it's appropriate sa inyong location, pwede po kayong tumayo para basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay pag-eehersisyo ng ating respeto at pag-ibig sa ating makapangyarihang Panginoon dahil napaka-importante po nito. At syempre, dahil nakatayo po tayo o tayo ay naka-atensyon, mas maliit po yung pagkakataon na hindi natin maunawaan o di kaya makakaligtaan natin ang ibig sabihin ng pinaparating ng Panginoon sa atin. Sabi po rito, Now Jesus was telling the disciples a parable to show that at all times they ought to pray and not give up and lose heart. In the Greek word for give up is ekakeo, which means to faint, grow weary, or lose courage. So wag po tayong himatayin, mapagod, o mawalan po ng tapang o pag-asa. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kayo po ang magpala sa amin sa araw na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na manamnam namin ang inyong salita. Maunawaan namin. Maiukit namin sa aming puso at maipamuhay po namin ito. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng dunong sa amin at magbibigay ng lalim ng pangunawa. At higit dito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na manalangin sa oras ng mensaheng ito, maaring sa gitna o maaring sa dulo, kayo po, Panginoon, ang mamumuno sa aming gawain sa oras na ito at kayo po, Panginoon, ang magpapatama sa amin ng kapayapaan, ng pag-ibig at kapangyarihan mo. Naway mangusap ka po, Panginoon, sa bawat individual na nanonood o nakikinig ng iyong mensahe. Hayaan niyo, Panginoon, na ang kagustuhan niyo at ang kapangyarihan niyo ay maranasan ng lahat ng taong dumayo, Panginoon, para mapanood ang mensaheng ito. Lord, wala po kami, Panginoon, maaaring may pagmalaki. At alam po namin, Panginoon, na kayo ang lumikha ng langit at lupa at ang tanging paraan para kami ay maging malapit sa inyo at makilala namin kung sino ka at gaano mo kami kamahal at gaano mo kami iniingatan ay sa pamamagitan ng panalangin. At lalaki pa namin to, Panginoon, ng pagbabasa ng iyong salita na may pangunawa, na merong intentional awareness na kailangan po namin pagnilay-nilayan, paghusayan ang paglalim sa pangunawa ng iyong salita at maipamuhay po namin ito. Ikaw po ang dakilang Diyos, mapagmahal po kayo sa lahat. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ituloy po natin ang ating napakamakapangyarihang mensahe sa araw na ito. So, ang tanong po rito, paano kung ikaw ay magkakaroon na sana ng pagbabago o di ka ito na yung parating na yung sagot ng Panginoon pero hindi siya dumating yung sagot ng Panginoon na oo o di ka hindi dumating yung iyong pagbabago o yung malaking kaganapan sa buhay mo dahil ikaw ay sumuko agad-agad. So yan po yung isang bagay na dapat natin magkakalimutan. Huwag po tayong susuko at magkakaroon po tayo ng mas malalim na pangunawa sa pagbabasa po natin later ng Luke 18. So pag-usapan po natin dalawang bagay sa araw na ito. Persistence unlocks God's timing and delay is not denial. The divine mystery of timing. So importante po na hindi tayo hihinto, magpapatuloy tayo sa panalangin, lalong-lalo na po kung ang alam nating sagot ng Panginoon ay oo sa panalangin. At syempre, pag hindi, huminto na po tayo syempre. Hindi na natin dapat ipagpatuloy pa yan. Ngunit kapag alam po natin na pinag-aantay tayo ng Panginoon o tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makilala siya sa ating panalangin ito, ipagpapatuloy po natin ito dahil ito po ay makabuluhan, makapangyarihan at magdadala ng pagbabago sa ating buhay. So pag-usapan po natin, persistence unlocks God's timing. Grabe.
Huh! Ang lupit po ng mensaheng ito. So tumayo po tayong lahat muli kung ito po ay naaayon sa inyong lugar. If it's appropriate, Luke chapter 18 verse 6 to 8 from the New International Version. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Grabe. So sinasabi po ng Panginoon dito because after niya po shinare yung parable of the persistent widow, nandito po yung makapangyarihang pagkakataon na naranasan po natin na ang Panginoon sinabi niya na kailangan tuloy-tuloy ang panalangin. Kailangan ang panalangin ay hindi ka humihinto. Lalong-lalo na kung alam mo na ang iyong pinapanalangin ay kagustuhan ng Panginoon. Siyempre, ang importante pong dapat maunawaan natin, pag hindi po ito gusto ng Panginoon, hindi na siya dapat ipagpatuloy na ipanalangin dahil maari pa po tayong malito, dahil mali na po ang ginagawa natin at habang nananalangin tayo ng maling bagay, tayo po ay nagkakasala. Huwag po natin kakalimutan ang importanteng aspeto ng buhay pananampalataya na yan. So, ang parable of the persistent widow, bibigyan ko lang po kayo ng background. So, meron pong isang widow, kinuwento ng Panginoon, na lumapit sa isang, sa isang judge. At humingi siya ng kanyang justice. At ang ginawa niya, hindi siya tumigil. Araw-araw, kinukulit niya itong judge na to. At ang sabi ng judge, eventually, sabi niya, ay, mapapagod ako dito, bibigyan ko na nga ng hustisya ang widow na to. Napaka-importante po na wag nating kakalimutan yung symbolisms dito o di kaya yung mga yung mga reality ng kultura. Ang widow po ay ang pinaka mababang level ng status sa Israelites. Kasi nga po, ang widow ay namumuhay sa paglilimos kung wala po naaako sa kanya na anak para alagaan siya. So siya po yung pinaka ika nga underrepresented or underprivileged. So walang papansin sa isang widow. Wala. Wala dahil wala silang kakayahan most of the time. At ito pong ito pong sinasabi ng parable na to, itong widow na to, wala siyang pake kung sino siya. Wala. Kahit alam niya, sa kultura nila na maaring siya ang pinaka mababang nila lang in terms of social status because she is a widow and wala na po siyang husband to take care of her, hindi niya tinignan kung sino siya. Ang tinignan niya, kailangan ko ng hustisya. At alam ko, ang judge na to ang magdi-deliver ng justice sa akin. One way or the other. Anong kailangan kong gawin? Kailangan kong maging relentless. Kailangan ako ay maging persistent. In other words, hindi ako mapipigilan ng kahit anong hadlang na maaring mailagay sa aking harapan. Marahil itong judge na to, no, kailangan mo ng appointment doon sa kanyang sa kanyang administrator or secretary, walang pake ang widow na ito. Kakatukin niya ang pintuan ng judge, ang guguluhin niya o kakausapin niya marahil pag lumabas ng ng place ng kanyang ng kanyang practice. So walang nakapigil sa widow na ito. Not her social status, not yung status ng judge na mataas syempre ang pananaw ng mga tao sa kapaligiran. Don't mess with that judge. Parang ganun siguro yung sinasabi ng mga ibang tao sa kanya. Kahit yung mga tao na maaring pumikil sa kanya, yung mga malapit sa buhay niya, o di kaya ibang anak niya, kung meron pa siyang buhay na anak, o kung sino man marahil yung kaibigan niya, marahil sinasabi sa kanya, walang mangyayari. Hindi ka papansinin yan. Tumahimik ka na lang. At ipasa Diyos mo na yan. Hindi. Walang nakapigil sa kanya. Natitignan po natin dito yung pagka-contrast. Ito pong judge na to ay sinabing wicked or corrupt yung kanyang practice. Ngayon, syempre meron tayong righteous judge. Who is God? Si Lord po, hindi niya i-deprive tayo ng hustisya na alam niyang we deserve. Ang kailangan sa atin is masubukan tayo, matest tayo kung gaano kalalim ang tiwala at pananampalataya natin sa Panginoon na hindi tayo hihintong manalangin until such time He delivers His yes answer on this planet sa buhay natin. So marami po tayo maaring hinihiling sa Panginoon. Remember, pinag-uusapan po natin dito, ang hinihiling natin dapat ay ayon sa kalooban niya. Alam natin dahil marahil na
tignan natin sa scriptures na ito yung pangako niya at ang pangako niya ay covenantal o covenantal. So anong ibig sabihin nito? Ito ay parang kontrata. Pag nangako siya, pwede natin talagang pagtiwalaan to dahil nakalagay yun sa Biblia. At dahil ito ay kontrata niya between you and God, between us and God, ito ay kanyang i-deliver. Katulad ng sinabi niya, I will supply all of your needs according to my riches and glory in Christ Jesus. Provided na tayo po ay masunurin sa Kanya at hindi tayo gumagawa ng mga kasalanan na mahadlangan ang pagpapala. Halimbawa, sinabi natin sa sarili natin, Lord, nangangailangan po ako ng pambayad ng matrikula ng anak ko. At maayos tayong humawak ng pera, ngunit sa oras na yun, parang kapos na kapos. At tayo syempre ay natitempt na mangutang. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, ipagkakaloob ko at kung tayo ay magtitiwala sa Kanya dahil ng pangako niya, it is His covenant, it is His contract, then hindi tayo mangungutang. Hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mapapraning, hindi tayo matataranta. Dahil ibibigay niya yun. So hindi natin uunahan ng Panginoon at patuloy natin ipapanalangin ito. So, alam ko po sa mga matagal na sa SNJ, medyo gastado na ang storyang ito. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, this is going to be very, very important for you to realize. Nung ang bunso po namin ay ipapanganak, nagkaroon po ng isang matinding pagsubok sa aming pamilya dahil ang aking inaanak naman po ay nangangailangan ng pangmatrikula. So, mabigat na pagtitimbang ito dahil pang-anak sa aking bunsong anak o pang-matrikula ng aking inaanak. So, pareho ko silang anak in a way, di ba? So, itong inaanak ko, high school siya. Itong magiging anak ko in the flesh, anak ko siya habang sinapupunan siya ng aking asawa, will be delivered. So ano yung mas matimbang? Siyempre kung titignan po natin kung sino mas matimbang siyempre yung anak mo dahil siya yung pinakamalapit sa'yo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo ang naipon mo na yaman doon sa inaanak mo. Ibigay mo. Dahil kailangan niya. So anong ginawa ko? Nagpaalam ako sa aking asawa, sabi sa akin ng Panginoon, ibigay ko ito at ibinigay ko doon sa aking inaanak. And lo and behold, nag-provide ang Panginoon ng tatlong tao na nagbigay sa pagpapaanak sa aking bunso na anak, higit pa doon sa binigay ko sa aking inaanak na pangmatrikula. Dahil hindi si Lord kahit kailan magmimintis. At ang nakakamangha po nito, ang aking inaanak, graduate na po kasi siya ngayon, this happened several years ago, and I think he was working for at least 2 years during that time. Binilik niya po lahat ng tinulong ko sa kanya at may bonus pa. Ganun po ang ginawa niya. Nakakamangha ang aking inaanak, nakakamangha ang Panginoon dahil binilik ng Panginoon kung ano ang inalay ko sa Panginoon at binigay ko sa aking inaanak dahil hindi nagkukulang ang Diyos. Ang kanyang timing ay talaga naman perfect. Kung ikaw ay nawalan ng trabaho ngayon at alam mo na ikaw ay kailangan magkaroon ng trabaho, naubos na marahil lang yung ipon, wala ka ng pangkain, let's say today or tomorrow. If you would believe in God, na ang sabi niya, I will provide all of your need. Hindi yung wants mo. Hindi yung sapatos na magara na meron ka ng 12 sapatos tapos gusto mo pa ng isa pang sapatos. Hindi. Hindi yun yun. That's a want. A need is different. It is really something na talagang kailangan i-provide ng Panginoon. So believe in God. Claim it. Because He will provide it according to His time. At ang kailangan natin, huwag tayong huminto sa panalangin. Marami po akong kilala, Kristiyano man o hindi, na ang kanilang Diyos ay ang mga taong nagpapautang o ang mga institusyon na nagpapautang dahil sila ay naaatat, nagmamadali, dahil kailangan na kailangan nila ang pera kahit hindi pa naman talaga. Marami po akong kilala na lumapit sa akin na nangungutang na hindi naman sila nagugutom. Nangungutang dahil kailangan nilang bayaran ng utang nila. So, ibang usapan po kasi iyon. Sa Biblia po, hindi na tayo magngungutang, tayo ang magpapautang dahil yun ang pangako ng Panginoon kung patuloy po tayong mananalangin. Dahil pag sumagot ang langit, grabe ang sagot niya. At pag sumagot ang langit, dapat nating yakapin yung experience na yun para hindi na tayo madadapa o makakadapa o makakatisod ng ibang tao doon sa pamumuhay natin. Halimbawa, ikaw ay nakapasok sa isang trabahong imposible. Makapasok dahil hindi ka qualified. Then that is where heaven responds.
So, hindi ka pa ba magtitiwala sa Panginoon na pagyayamanin ka niya? When I say pagyayamanin, syempre hindi naman to yung material financial blessing. Kung hindi, the Lord will make you the best possible employee in that space. O di kaya sinabi ng Panginoon sa'yo, magnegosyo ka, then the Lord will bless that business. Perhaps, di po ba? So, kailangan nating yakapin. Minsan po kasi parang walang nangyayari. Pero alam natin sa ating pagkakakilala sa Panginoon, may mangyayari sa dulo. Kaya nga po kapag ang iniisip natin, ang pangako ng Panginoon, then the Lord will deliver that promise one way or the other. Dahil alam natin, i-deliver niya. Kilala natin ang Panginoon. Hindi siya magkakamali. At hindi rin siya mahuhuli at hindi rin siya mauuna. Dahil haba po natin nararanasan ang pagsagot ng langit sa bawat panalangin natin na ayon sa kalooban niya, lalong tumataas ang kumpiyansa natin at lalong lumalalim ang ugat ng relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po, hindi na tayo matitinag at ang unang gagawin natin sa pagsimula ng araw natin ay manalangin. Manalangin. Meron po sa atin marahil hindi naman ganitong klase ang iyong pangangailangan, ngunit kailangan mong magbago. Kailangan matanggal ang katamaran sa buhay mo, di kaya yung ugali na entitled ka. Then you have to be persistent in prayer that will lead you. Okay, dadalhin ka doon sa mga pagkilos o actions or decisions na meron kang intention na mabago ng Panginoon. Dahil pag tayo po, pinilit natin mabago on our own, mapapagod lang tayo. Babalik din tayo sa pag-games. Bawa, ikaw ay nag-fasting sa games for 7 days, pero ang ginamit mo, human effort. Addict ka sa game dati, babalik ka lang sa addiction dahil hindi ka naman na heal. Hindi na pagaling ang addiction mo. Napigilan mo na huwag kang maglaro by human effort. Pero there is no healing attributed to it. Ganun din po sa panalangin. We have to seek healing and deliverance para ma-transform tayo. But we need to have that persistence in prayer. Halimbawa, alam natin na may godly sorrow that lead us to repent. Ayaw na natin balikan tong kasalanan ito dahil ito po ang nagpahirap sa atin, ang nagdulot ng grief sa atin. So, anong gagawin natin pag natisod tayo? Hindi tayo pwedeng magdramang bukid. Ay, pumalpak na naman ako, baka hindi na ako mahal ng Panginoon. Hindi po. Ang kailangan natin gawin is bumalik sa Panginoon, ipanalangin, humingi ng grasya, at humingi ng awa sa Kanya, humingi ng tawad, at para makabalik tayo agad-agad. There are times kasi po na talagang matitisod ka, madadapa ka dahil meron tayong maling desisyon in that particular day. And normally po, pag hindi tayo nanalangin, yun po yung nagiging dahilan. Kung nanalangin man tayo, palpak ang panalangin natin. Yung panalangin natin ay ayon sa kagustuhan natin, ayon sa haba o lalim ng panalangin na gusto natin. Hindi yung gusto ng Panginoon. So doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Kung tama po ang panalangin natin sa araw, hindi lang natin mauumpisa ng araw na pinagpala, kung hindi doble ang pagpapala bago natin maisara ang araw na ito, bago tayo humimlay, bago tayo matulog. Talaga nga naman siksik, liglig at umaapaw ang karanasan natin sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay araw-araw, minu-minuto kung gugustuhin natin. Kaya katulad po ng persistent widow na to, hindi po siya huminto sa kanyang paghingi ng hustisya. Dahil alam niya, at the end of the day, madideliver ang hustisya sa kanya kung hindi siya hihinto. Ganon din po tayo. God will deliver all of His promises kung hindi tayo hihintong manalangin. At pag natikman mo ang Panginoon, tama ang iyong ginawa. Imposible na hindi ka magkaroon ng mas malalim na pangunawa kung gaano kanya kamahal. Ang dami ko na pong kapalpakan sa buhay ko personally, mga maling nilikuang landas. Ngunit ang Panginoon ibabalik at ibabalik kanya. Kasi the Bible is very clear. Many are the plans of man, but it is God who directs his path. Ang sinasabi ng Panginoon, marami tayong iniisip, but if we make every thought captive in obedience in Christ, then mababago po tayo. And then the Lord will reveal so many things sa buhay natin na hindi natin akalain na kaya natin dahil ang grasya ng Panginoon ang nagbigay ng kakayahan sa atin. Lahat po ng ginagawa natin dito ay nakaangkla sa Panginoon at sa kanyang grasya at sa kanyang awa. Huwag po natin kakalimutan para hindi tayo yabang. Sabi nga ni Apostle Paul sa no, Church of Corinth, not many of you were of noble birth. Kung tama po yung recall ko kung Church of Corinth, paki-research na lang po para sigurado. Not many of you were wise based on human standards. But paano sila inangat ng Panginoon? That's a different scenario.
Because we might not be born in nobility, but God will make us noble. We might not be the smartest, di ba? Or the wisest doon sa ating mga kasamahan, but the Lord, He can make you wise. Dahil ibibigay ng Panginoon sa iyo ang karunungan, ang talino, kung alam niyang hindi ka magiging mayabang. Kasi gaano po karami ang kilala niyo na mayabang dahil matalino? Mayabang dahil maraming alam. Mas marunong pa, 'di ba? Sa atin from time to time. Kahit wala naman silang karanasan doon sa pinag-uusapan, o marunong pa rin sa may karanasan. Pag hindi po talaga tayo handa na tanggapin ang mga pagpapalang nito, hindi po ibibigay ng Panginoon yan kasi madidiscourage lang po ang buhay natin. At syempre, marami tayong matitisod along the way. So manalangin po tayo. Manalangin tayo na may pananampalataya, may tapang, at may pangunawa kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kilala natin siya. Dahil kung kilala mo ang Diyos, imposibleng hindi ka mananalangin. Mas gugustuhin mo pa na manalangin at makipag-usap sa Diyos kasera sa makipag-usap sa ibang tao. Dahil wala kang panahon sa mga bagay na walang kwenta, yung godless chatter. Wala ka ng panahon doon because ang gusto mo ay ang pag-uusapan ay puro kagustuhan ng Panginoon. Grabe. Grabe po talaga. Dumako po tayo sa pangalawa na ating pag-uusapan. Delay is not denial. Remember that you have to be consistent in prayer. It's the divine mystery of timing because apart from us building our relationship kay God, ang nagkakaroon pa po ng mas magandang opportunity rito is lalo natin na nakikilala at nauunawaan yung perfection, yung holiness o vastness ng Panginoon, yung sovereignty niya, yung pagiging in control niya of everything. Sabi po sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3 Amplified Version, if you can stand up with me, mas maganda po. Then the Lord answered me and said, so inanswer ng Panginoon si Habakkuk, write the vision and engrave it plainly on clay tablets so that the one who reads it will run. For the vision is yet for the appointed time, future time. It hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail. Even though it delays, wait patiently for it because it will certainly come. It will not delay. Hallelujah, Lord. Grabe. Grabe. Sobrang grabe. Hindi ko po naranasan na ang Panginoon ay nahuli. Nawalan po ako ng trabaho, binigyan niya ako ng trabaho sa panahon na talagang zero balance na kami. Yung timing niya about certain things is absolutely amazing, especially kapag alam natin na tama yung panalangin natin. Halimbawa po, pagkakaroon ng trabaho ng aking anak dito sa New Zealand, o di kaya pagkakaroon ng trabaho ng mga alaga ko sa, sa Pilipinas. The timing of God is always perfect because meron pong ginawa ang Panginoon prior to having those jobs na mabago yung behavior natin, mas maging maayos po tayo. It might look delayed, and you are at the brink, you are at your wits end, sabi nga ng iba. But it is something that we need to go through and learn from. Dahil ito po yung nagbibigay sa atin na mas malalim at mas maayos sa pananaw tungkol sa Panginoon. At katulad po na nangyari dito kay Habakkuk, it's absolutely amazing na sinabi ng Panginoon, ilagay mo sa clay tablets, huwag lang sa parch paper. Kasi may parchment na po ng mga panahon na yon. And clay tablets, kung tama po ang aking understanding ng history, alam ko po meron ng nun, may papyrus na po. If I'm wrong, please forgive me. But itong clay tablets po kasi pag nilagay mo doon siya, it's something na we can say na siya, permanent. It's something na you have declared. Yun yung malupit you have declared something. And the Lord said, declare it because I'm saying it. And whatever I say, mangyayari siya. And it is not, a denial. When Daniel was praying, nag-fast siya for 21 days. On the first day, the answer was delivered. Pero may huminto, may pumigil, kampo ng kadiliman, para ma-receive ni Daniel yung prayer. Anong ginawa ni Daniel? Hindi siya na huminto sa pagka-fast niya until the answer came because he knew there is an answer coming. And the answer was absolutely amazing. That's why we have the Book of Daniel. Basahin niyo po yung Book of Daniel, especially after he received that vision. It is absolutely beautiful. Yung mga sinabi po ni Daniel, nangyari
immediately. When I say immediate, hindi ganun kalayuan when he died eventually, especially yung apat na different no empires ruling the planet. He spoke about, the time to come, about Jesus, and about the end times today, which is happening right now. Grabe po yung revelation ng Panginoon. But also, there was that redemptive message ng Panginoon na babalik ang Israel doon sa kanilang uh, rightful place, which is where Israel is currently. So, ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. When He promises, tingin natin na iba po yung time ng Panginoon. Tingin natin na di-delay siya, pero actually hindi siya delayed. The timing is perfect because that will be the time na ready tayo, that will be the time na nag-test tayo, or that will be the time na nagkaroon na tayo ng discipline sa buhay, or perhaps that is the time so that yung testimony natin ay mas makapangyarihan. People will not all people will believe, of course, doon sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. That's a guarantee. But for those who will believe, because they have seen it, nakita nila na nangyari sa atin, ang lupit ng bagay na ito. I'm reading George Mueller's Answers to Prayer, and it's absolutely amazing. So nagtayo po siya ng ng orphanage habang nagpapastor po siya. And during that time, yung pagkapastor niya, may partner po siyang pastor din. I forgot the location in Britain. Pero ang galing po kasi ng provision ng Panginoon. Doon sa book niya, Answers to Prayers, pero hindi naman syempre lahat ng request niya, no, na isulat doon sa libro na yan. Because according to, the people who knew yung kanyang biography, si George Mueller po has more than 50,000 entries of prayers. And all of those 50,000 entries to prayers were answered by the Lord at the time ng Panginoon. At sa paraan na kakaiba. So there was this time na I was reading and I was so amazed. So amazed. So wala na pong pondo yung kanilang orphanage during that time. And he was expecting, of course, God will provide. At hindi niya sinasabi. Hindi niya pinopromote. Hindi siya nagmamarket. This is what we're doing. Meron kami orphanage. It houses about, I think during that time, kung hindi 50, 100 children. So, ang nangyari po, naubos yung pondo nila. Ubos na talaga. Wala na talaga sila pang kinabukasan. Tapos meron dalawang ordinaryong mamamayan na nagbigay ng ilang shilling. During that time, ang shilling hindi siya ganun kalaki, but it was enough na to tie them over the following days or 2 days ata. And yung kasimplihan noong pagkakasulat ni George Miller, I would really encourage you, kung meron po kayong time, secure that book, Answers to Prayers by George Mueller. The simplicity of him depending on God for the provision of the orphanage. Nakakamangha po. Sobrang nakakamangha. At ito po yung nakakamangha nung nadiskubre ng mga tao ano ang ginagawa ni George Mueller sa kanyang buhay. So, si George Mueller po pala, bukod doon sa mga taong nagbigay, siya po ang pinaka number one benefactor noong orphanage. And by that I mean, ilang libo, noong mga panahon po na to, ilang libong British pounds ang binigay niya. That's very, very significant ng mga panahon po na yon, yung ilang libong British pounds. And it's, wow. All of a sudden, the anonymous donor was actually him. He did not put his name on paper. Because for him, lahat po nun ay ibinigay ng Panginoon at dapat lang ibalik sa Kanya. So wala po talagang imposible. If God asks you to do something, He will provide everything. If God says na, look, there will be a bit of a delay, but I will still deliver that promise, don't stop praying because heaven has responded by saying it will come, and heaven will not go back against its word na madedeliver yun. Kailangan lang natin ipagpatuloy ang ating panalangin. Hallelujah. Let's bow down our heads and close our eyes. He is God and He is good, and His mercies endures forever.
Hallelujah. Nais ko pong anyayahan kayo sa oras na ito na manalangin. Yeah, why don't you pray? Yeah, just pray. So whatever you're doing right now, I would like to ask you just to pray because it's the right thing. Manalangin ka. Kung ito ay panalangin na kailangan mong i-share yung pinagdadaanan mo, o di kaya ito yung panalangin na kailangan mong i-share yung mga dapat mong hilingin sa Panginoon, then that's fine. But, you know, the Lord just wants you to experience Him in a very powerful and personal way. Hallelujah. So I encourage you, just pray. Come on. Just pray to the Lord Almighty. Manalangin ka lang. Be alone with God and we'll pray together. May you enjoy praying right now. If you know na meron kang kailangan ipagpatuloy na ipanalangin mo, kung nalaman mo sa oras na ito na nagawa mo, then come to the Lord and pray. And then we will pray together. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Diyos na sukdulan ang pag-ibig na hinayaan mong mamatay sa krus ng Kalbaryo si Jesus para mabigyan po kami ng buhay na makapangyarihan. Turuan niyo po kami manalangin ng tama. At sa panalangin kong ito, hinihiling ko po na ang iyong presensya at kapangyarihan ay maranasan ng bawat na nakikinig o nanonood ng mensaheng ito. Naway masumpungan nila kung sino ka ayon sa iyong kalooban. Para makilala ka po, Panginoon, ng mga kasama, kaibigan, kapatiran namin, Panginoon, ng mas malalim at mas makapangyarihan. Nais ko pong ipanalangin, Panginoon, ang mga nangangailangan ng gabay sa tamang panalangin. Lalong-lalo na po, Panginoon, kung sila ay desperado at mapagkumbaba, naway ibigay niyo po ang grasya sa kanila ng karunungan at karanasan kung paano manalangin ng ayon sa iyong kalooban. Para hindi po sila nagmamadali at hindi po ito ang kanilang huling ginagawa sa araw nila o di kaya hindi ito ang bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Marahil sila ay bihirang manalangin na kahit sila po ay mananampalataya. Sa bawat anak mo sa oras na ito, hiling ko po, bigyan niyo po kami ng lalim na pangunawa kung gaano mo kami kamahal at kung gaano ka dapat tamang sambahin upang ang aming oras sa panalangin ay ang pinakasariwa, pinakamakapangyarihan, at pinakagising. At hindi kami mananalangin
pang panangkibutas ng oras na meron kami kung hindi ibibigay namin ang pinaka prime time namin. And so I pray in the mighty name of Jesus, baguhin niyo po kaming lahat at hayaan niyo na kung mananalangin kami ayon sa kalooban mo at alam namin na oo po ang sagot nito. Kailangan lang namin ipanalangin kung kailan to ang mangyayari sa aming buhay. Turuan niyo po kami maging persistent, consistent, and constant. At wag po namin kalimutan that your timing is perfect and heaven will answer. As we pray in Jesus' name.